Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay nakuha ng Phoenix Suns ang panalo laban sa Atlanta Hawks kung saan 25 points and 7 rebounds ang ginawa ni Bradley Beal mula sa kanilang bench. 23.7 assists and 3 blocks si Kevin Durant. 23 points din si Grayson Allen, 20 points, 12 assists si Devin Booker, at 16 points and 4 assists si Tyus Jones. Ganun pa man, bagamat nakuha nga nila ang panalo na ito ay hindi ibig sabihin nito ay wala na silang problema sa kanilang lineup. Sa last 10 games nga nila ay may record lamang sila na 2 wins and 8 losses. Sa game kahapon ay healthy naman si Jusuf Nurkic. Wala siyang injury, subalit hindi nga siya nakatanggap ng kahit isang segundo na playing time. At nakapagtataka ito given na may average din nga siya ng 9 points and 9 rebounds per game ngayong season. Madalas nga nagawin ng mga team ang pagbawas ng playing time ng isang player o literal na pagbangko dito ay kapag may trade na niluluto na. Ginagawa nga ito upang hindi na magtamo ng injury ang isang player at hindi na bumagsak pa ang kanyang trade value sa trade market. Sa ngayon ay nasasama nga sa mga rumors si Jimmy Butler sa Phoenix Suns at posibleng paratingan ng trade package si Jusuf Nurkic. Subalit madami ang iba't ibang player ang nasa trade market ngayon. May mga Laker fans na nagsasabi na magiging magandang fit nga daw sa Lakers si Nurkic bilang katulong ni Anthony Davis sa pinta. Kung makukuha nga ito ng Lakers ay makakabalik si Anthony Davis sa kanyang natural position na power forward. Nakabang nga ang Lakers kay Jonas Valanciunas, subalit ito na nga si Nurkic na hinahanda na ng Suns sa isang trade. Si Jusuf Nurkic ay may sahod na almost 19 million per year at sakto nga kung sakali dyan ang package ni Jared Vanderbilt at Gabe Vincent. Yun nga ay kung may interes ang Phoenix Suns kay Gabe Vincent given na meron na nga silang guard heavy lineup. So makikita nga natin sa mga susunod na araw o kaya naman linggo kung ano nga bang pinaplano ng Suns sa pagbangko na ginawa nila kay Jusuf Nurkic. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang nilabas naman kahapon ang pangalawang balik ng NBA All-Star Game voting, sa West All-Stars ay hawak pa din nga ng 3-time MVP Nikola Jokic ang most total votes sa forwards at sa buong West. Pangalawa ay si Kevin Durant sa forwards, subalit dikit lang nga sa kanya si LeBron James. Malaki din ang inangat ni Victor Wembanyama at panglima naman si Anthony Davis. Sa guards ay malaki nga ang agwat ni Shai Gilgeous-Alexander sa lahat at pinalitan naman ni Steph Curry si Luka Doncic sa number 2 spot. Subalit sobrang dikit lang nga nila sa ngayon mga kaibigan. Si Kyrie Irving ang pang-apat at panglima naman si Anthony Edwards. Sa East forwards ay hawak pa din nga ni Giannis Antetokounmpo ang most votes sa buong NBA at sa East forwards. Mahigit 500,000 ang lamang niya sa number 2 Jason Tatum ng Celtics at almost 1 million naman sa number 3 Karl Anthony Towns ng New York Knicks. At pasok din sa top 5 si Paolo Banchero kahit na hindi ito gaanong naglaro. At si Jaylen Brown ganun din mga kaibigan, pasok din nga siya sa top 5. Sa guards naman ay una pa din nga si LaMelo Ball, pangalawa si Donovan Mitchell, sunod si Damian Lillard, Jalen Bronson at Trae Young. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?